everybody! This is Rose and welcome to VRVM Vlog! At ito na nga po, ang huling gabi namin dito sa Bicol kasi bukas ng maaga ay babalik na kami sa Laguna para lumaban sa hamon ng buhay at para sa future ng mga anak syempre. Ito na nga at tapos na namin gayatin itong matamis na langka na binigay ni Lola Ellen. At itong mga buto na to, pwede itong lagain at kainin namin habang bumabiyahe bukas pauwing Laguna. At si husband naman, busy nalinisan yung aming mga picnic table and chairs kasi nga ilalagay na ulit sa aming baby sander. At sa oras na to ay natutulog na nga si Von Merrick dito sa tent. Dito nga pala kami naglatag ng tent sa halabas ng kubo ni Kuya. Ang ganda nga ng panahon kasi mahangin sa labas pero nag-electric fan pa rin kami para iwas lamok na rin pero okay naman yung tent kasi may net nga. At ito nga ang paligid ni Kuya, binibidyohan ko na madilim na tapos ang daming kuliglig. Probinsya talaga ang ambience na ito. Sobrang saya. At sa oras na ito ay alas 4 na ng umaga. Good morning Bicol, good morning Baaw. At si Mama ay nagsisiga na nga para maagang makapagsaing para daw may mabaon kaming isang kalderong kanin. At ito nga si husband ay nalinisan na lahat kaya nilalagay niya na kay baby sander yung mga gamit. At talaga tong panggatong ni Kuya, talagang napakagaling umapoy. Oh, grabe oh. Lilit lang ng panggatong na yan pero ang ganda-ganda talaga magsaing sa ganyan, 'di ba, mga panggatong? At ang bilis nga ng oras, oh, biglang lumiliwanag na kaagad. Ang oras na ito ay alas 6 na ng umaga. At ito nga si husband ay kinukondisyon na si baby sander para sa mahaba-haba naming biyahe mamaya. Kung maintindihan kung anong chine-check niya dyan sa sasakyan, pero ako oo na lang ang oo kung ano-ano pinapaliwanag niya sa akin. Dumako naman tayo dito sa kusina ni Kuya sa labas. Ayan, naggigisa na nga pala si Mama ng bawang at sibuyas. Super brown na nga itong bawang at sibuyas. Muntik na masunog. Sabi ni Mama ay ganyan daw talaga siya maggisa, yung medyo sunog para mas masarap at mas malasa. At ito ang kapatid kong si Delmar ay grabe kong makatoyo. Siguro lagi siyang may toyo. Char lang. Hala, oh, grabe talaga makatoyo, paulit-ulit. Tapos bukod sa toyo, asin pa. Diyos ko, baka naman super alat na yan. Kamusta naman ang kidney natin yan? By the way, ang niluluto nga pala namin ay pansit bato. Siyempre, makaka-relate dito yung mga taga Bicol. Isa ito sa favorite namin, mga Bicolana at Bicolano, yung pansit kasi pwede siyang almusal o merienda. Minsan nga ulam, lalo na kapag walang-wala talagang ulam. Pwede ito sa kanin. At isa sa panimpla nito, at mas lalong nakakapagpasarap, minsan suka, minsan kalamansi. At swerte nga ang punta namin dito at may bunga na tong kalamansing tanim ni Kuya at ni Mama. Ewan kung sino nagtanim, bahala na sila. Basta, pahingi po ha. Ito na nga, kumakain na nga kami ng breakfast na pansit bato. Sarap na sarap nga si Delmar at si husband, pati tinapay. Yummy! At pagkatapos nga magluto ng pansit bato, ay niluto naman ni Mama itong langkang ginayat namin kagabi. Ito ang tawag dito, hindi ko alam ha, pero siguro may natamis na langka. At ito naman si Von Merrick ay nagising na dito sa tent. Ayan, lumabas na siya ng kanyang hinigaan. At agad-agad nga, niligpit na ni Daddy ang tent kasi isasama ulit namin siya kasi lagi kaming may ganap, diba? At si Kuya nga nag-request na mag-video na kami dito sa harap ng kanyang kubo. Kaya everybody, kaway-kaway! Sobrang saya. Medyo may halong lungkot kasi nga paalis na rin kami sa oras na ito. At bago nga kami umalis, ay gusto ko muna i-kubo tour ko kayo dito sa kubo ni Kuya ng aking big brother. Kita nyo naman, gate pa lang ay concrete na kasi bakal siya, diba? Ang ganda. At sa mga magtatanong ng kubo specification nitong property ni Kuya ay meron po itong 127.2 square meters. At ang floor area naman ng kubo house na ito ay merong 5.5 meters by 3.2 meters. Pagpasok, ayan, lahat kahoy at matibay yung pundasyon nito kasi meron din po itong nilagay na mga high quality woods, lalo na yung mga poste at meron din po itong semento kalahati. At ito naman yung cute na hagdan na matibay pataas sa second floor. Wala nga akong ibang masabi kundi congratulations Kuya at ate, syempre sa asawa ni Kuya. Pasensya nyo na yung kalat dyan kasi kami natulog tsaka sila Mama, paminsan-minsan ay dito sila natutulog pero wala pa talagang tumitira dito na araw-araw. Dinadalaw lang nila ito. At meron ditong maliit na pinto para daw sa terrace. Hindi pa ito tapos. Ipapagawa niya yung terrace ng kubo. At ito ang view. Napakaganda talaga ng view. Maraming berde. Alam nyo na, nature's lovers ako. Sana all may ganitong kubo na napakaganda at gated. At si Mama, busy ilalaga na nga yung buto ng langka. At dito nga pala sa gilid, ang temporary CR ni Kuya. Ayan, may kulay blue trapal pero maganda ang bowl niya na at maputi at malinis. Sabi ko nga kay Delmar brother, napumitas ng balimbing kasi napakatamis nitong balimbing na to, sobrang sarap. Promise, hindi siya maasim, matamis talaga. Kaya sabi ko, abutin mo yan lahat. Total matangkad ka naman. Ikaw ay biniyayaan ng tangkad. Sana all. What? Sana hindi magalit si Kuya Big Brother Marvin dahil inubos namin yung balimbing. At ito na nga, pinapatay niya na ni Delmar yung apoy kasi nga paalis na kami dito sa kubo.
At sa oras na ito, ay pinagmamasdan ko ang kapaligiran na ito dahil sobrang saya ko nga nung dito kami nag-stay sa kubo ni Big Brother Kuya Marvin. Kahit ilang araw lang kami dito sa Bicol ay talagang na-feel ko talaga na nasa probinsya kami dahil sa kubo na ito. Sabi pala ni Kuya ay hindi naman yung for sale, pero pag gustong-gusto talaga daw yung bahay niya or yung kubo house niya, pwede naman daw basta the price is right at maibalik yung mga gastos niya doon. Ko pala na videohan yung mga ginawa niyang wiring doon, talagang napaka-quality o de kalidad kasi si Kuya ay electrician. IT electrician siya. Ewan ko tama ba yung basta ganun yata yun yung course niya, hindi ko na kasi maalala. At dumaan nga kami saglit dito sa Baaw, dito sa bahay ni Mama, kaya lang super saglit lang. At ito nga, nagpapaalam na kami kay Lola. Medyo malungkot na naman si Lola at mangiyak-ngiyak kasi mawawala na naman yung ingay naming lahat, lalo na yung mga apo niyang makukulit. Naiiyak na nga dito si Mama at naiiyak na rin ako. Tingnan niyo yung mukha ni Mama, sobrang lungkot na naman. Kahit si Mama ay senior citizen na, pero napakalakas niya pa. At pag nandito nga kami ay sobrang inaasikaso niya kami. Pinagluluto, busy talaga siya kasi yun daw ang nagpapasaya sa kanya at nagpapalakas, lalo na pag nandito yung mga apo niya sa Bicol. Ang hiling ko talaga kay Lord ay sana humaba pa ang buhay ni Mama. Sobrang mahal na mahal ko nga yan si Mama, kahit alam niya minsan pasaway ako at medyo maldita. Sorry na Ma, pero loves na loves talaga kita. Ouch! Nabatukan pa ni Mama. Oy, di mabiro eh. Pinapatawa ko lang si Mama para hindi na mabigat ang loob niya, naaalis kami. Syempre, sobrang lungkot din talaga ng puso ko, kaya lagi kong dinadasal kay Lord. Wow! Na sana humaba pa ang buhay ni Mama para mas marami pa kaming panahon na magbanding kasama ang kanyang mga apo. Mag-iingat ka palagi, Mama. We love you. At ngayon, paalis na nga kami sa oras na ito. Gaya ng dati, kami ulit. Si Brother Delmar, Brother Louie, ang aking mga anak na si Von and si Binis. Ang nakadagdag lang is si Ate Vance, yung pinsan nila na anak ni ate. At syempre, kasama pa rin yung girlfriend ni Louie Bunso na si Casey. Si Casey ay dinaanan namin dito sa bahay nila, dito sa may highway. Malapit lang to sa amin. At nag-bless nga ako dito kay Auntie Lolit na mother ni Casey. At eto na nga, pumapwesto na ang lahat para komportable ang lahat sa mahaba-habang biyahe, 13 hours. Ano, may ganun ka? Ay, oras na tumatawag mo kang magsinom. Oo, ayun. Si Uncle Boyet nga yung nag-albor ng pang-inom daw. Mayaman yun ha, at negosyante. Nagbibiro lang yon pero naglambing lang naman ng pang-inom kasi mamaya daw may session sila sa inuman. What? At dumaan na nga rin kami dito sa bilihan ng pasalubong dito kay San Fuego, Pilinas. Dito yan sa Barangay Agdangan, Baaw, Camarines Sur. Dito mga kapatid ko ay meron daw silang papasalubungan. So lahat kami bumili para sa aming mga pasalubong. Konti lang naman kasi ubos na talaga yung budget namin. Dito nga pala kami madalas bumili ng pasalubong. Lalo na yung mga nagpapabili sa amin na pili nuts, ganyan. Yung mga pasalubong sa katrabaho. Dito talaga kasi mura na, masarap pa. At meron din po pala silang mga keychain, yung mga souvenir ha. At meron din silang masarap na ice candy na iba-iba ang flavor. Yay! Thank you so much po sa binigay niyong free pili nuts. God bless you po at maging sa inyong negosyo na sana ay lumago. O mas lalo pang lumago. Amen. Thank you. At sa oras na ito ay tanghali na nga at kailangan na namin mag-lunch. Sabi ko nga kay Brother Delmar ay bitbitin yung isang rice cooker na kanin para tipid, para chicken na lang, isang bucket ang o-orderin. At nagulat ako, libre pala ito ng kapatid kong bunso na si Louie. Maraming salamat, Louie. And Casey. Sabi ko nga kay Brother Delmar ay picturean niya ako dito sa katabi ni Jollibee na may dala-dalang isang kalderong kanin. Oh no! At ito na nga, kakain na kaming lahat sa Jollibee. Thank you so much ulit, Tito Louie and Tita Cassie from Venice and Von. Mapang-asar talaga ang mukha nitong kapatid kong bunsong ito. Ano daw? And finally, after 15 minutes, ay eto na nga yung aming 1 bucket of chicken. At nag-aantay na nga kanina pa itong isang kaldero naming kanin. What? At bumili nga ng kape si husband para hindi daw siya aantukin sa biyahe. At ito na nga, paalis na kami at umpisa na naman ang mahaba-habang biyahe at ngalay sa mga paa. At syempre, sa likod. Naku, matanda na yata ako. What? Dumaan muna nga kami dito sa bilihan ng mga chopping board, ganyan. Kasi wala na nga kaming chopping board at matagal ko nang pinakapangarap na magkaroon ng chopping board na kahoy or nara. Basta yung matibay na chopping board. Kaya eto, sabi ko bibili ako. 250 pesos nga pala ang hawak ng chopping board na yan at nara yan. Kaya sobrang excited akong gamitin. Si Brother Louie naman ay bumili ng duyan tsaka yubid. At dito ko muna po tatapusin ang mahaba-haba kong vlog na ito. Grabe, ang dami ko na ikwento. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Sana po lagi kaming iingatan ni Lord sa aming mahaba-habang biyahe. At sa mga hindi pa po nakaka-follow, ay sana po i-follow nyo rin ang Facebook page na ito para mas lalo po akong sisipagang gumawa ng content, mag-edit at mag-vlog. Muli, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat dahil patuloy po ang panonood at pakikinig nyo sa aking mini vlog kasama ang aming munting pamilya. Maraming salamat po. Thank you for watching. Ingat po kayo palagi. God bless you all. I love you. Bye!